Hi Dreamer, it's a great and blessed day. By the way, this is Coach Engineer John Ray Dichas. Working smart versus working hard. Paano ba kumikita ang tao ng pera? Ano nga ba ang pinagkakaiba ng law of singleness or active income sa law of leverage or passive income? Panoorin mo ang video na to. Karamihan sa atin ay maagang naturuan na meron lang nag-iisang paraan kung paano kumita ng pera. At yun ay ang pagiging employee. Madalas na maririnig mo ang advice na kung gusto mong kumita ng ekstrang pera, kailangan mo ring magtrabaho ng ekstrang oras. Maaga tayong na-program sa ganitong uri ng paniniwala, galing sa ating mga magulang, kamag-anak, kaibigan at pati na rin sa eskwelahan. Hindi tayo tinuturuan sa eskwelahan kung paano mag-set ng goal, paano magbenta, paano i-motivate ang sarili, paano mag-invest, at higit sa lahat kung paano yumaman dahil tinuturuan lang tayo kung paano maging mahusay na employee. Naglaan tayo ng 14 to 15 years sa eskwelahan para makuha yung ating degree at para makahanap din ng magandang trabaho sa huli. Kaya naman ay pagkatapos nating graduate, naniniwala rin tayo na ang pagiging employee lang ang nag-iisang paraan kung paano kumita ng pera. Pero sa realidad, especially sa panahon natin ngayon, napakarami na ng paraan kung paano kumita ng pera. Sa totoo lang, matagal nang obsolete ang idea na mag-aral, magtrabaho, mag-ipon ng pera sa bangko, bumili ng bahay at bumuo ng pamilya dahil maganda lang ang mga ideyang ito sa panahon ng industrial age. Nasa information age na tayo ngayon. Hindi mo na kailangang sumunod pa sa pattern o script ng buhay ng ibang tao. Responsibilidad mo na kung paano baguhin ang iyong paniniwala at maiangat ang iyong sarili sa kahirapan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon gamit ang librong Cash Flow Quadrant ni Robert Kiyosaki. Ang mga aral sa librong ito ay magbibigay sa iyo ng guide kung paano ka makalabas sa rat race at kung paano ka magkakaroon ng financial freedom. Lesson number 1, ang Cash Flow Quadrant. Ang Cash Flow Quadrant ay ang apat na uri ng tao na kumikita ng pera sa ating mundo. Sila ay ang mga employee, self-employed, business owner at investor. Ang mga employee ay ang mga tao na naghahanap ng security, gaya na lang ng trabaho na merong malaking sahod at maganda ang benefits. Ang mga self-employed naman ay ang mga taong naghahanap ng control. Sila yung mga taong inaako lahat ng trabaho na gusto nilang matapos. Bali sila yung boss at sila rin ang employee. Ang mga business owner ay mga taong naghahanap ng freedom. Gumagamit sila ng profitable na business system sa pag-generate ng kanilang income. Gaya na lang ng pag-hire ng mga matatalinong tao dahil kahit hindi man sila nagtatrabaho, meron pa rin pera na pumapasok. Ang mga investor naman ay mga taong naghahanap din ng freedom. Ginagamit nila ang kanilang pera sa pag-generate ng kanilang income at naghahanap din sila ng mga investment na merong malaking return. Kung titingnan mo ng maigi ang cash flow quadrant, ang mga taong nasa left side ay ang mga taong naghahanap ng security. Ang mga taong nasa right side naman ay ang mga taong ginagawang priority ang financial freedom. Sinabi ni Robert Kiyosaki na kung gusto mong yumaman at makalipat sa right side ng quadrant, dapat ay isakripisyo mo ang ideya ng security at gawing priority ang pagkakaroon ng financial freedom. Sa sinabi ng investor na si Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Sa tingin ng karamihan, parang imposible na kumita ng pera kahit natutulog ka lang. Nasanay na kasi tayo na kapag gusto nating kumita ng pera ay kailangan din nating magtrabaho. Totoo na dapat nating pagtrabahuan ang mga bagay na gusto nating makuha. Pero hindi ito yung uri ng trabaho na katulad sa 9 to 5. Kahit pareho tayong kumikita ng pera, magkaiba tayo ng pamamaraan sa pagkita ng pera. Ang katotohanan ay hindi lahat ng income ay magkapareho. Merong tinatawag na active income at passive income. Ang active income ay ang uri ng income na nagmumula sa pagtatrabaho. Kailangan mo pang ipagpalit ang iyong oras at serbisyo para sa pera. Kung hindi ka magtatrabaho, wala ka ring kikitain. Halos lahat ng tao ay nagtatrabaho sa active income. Lalong-lalo na ang mga employee at mga self-employed. Ang hindi lang maganda sa ganitong uri ng income ay una, hindi ikaw ang may hawak ng iyong oras. Pangalawa, hindi ikaw ang merong control sa iyong income. At pangatlo ay kikita ka lang ng pera as long as kaya mo pang magtrabaho. Ang passive income naman ay ang uri ng income na meron kang leverage. Ito ang tinutukoy ko kanina na ang pera na iyong kikitain ay hindi nakasalalay sa iyong pagtatrabaho. Kahit minimal effort lang ang gagawin mo ay kikita ka pa rin ng pera. Katulad ng mga negosyante na nagmamay-ari ng malaking negosyo.
Kahit konting oras na lang ang ilalaan nila sa pagtatrabaho, ang kanilang income ay patuloy pa rin sa pagdaloy dahil merong system ang kanilang negosyo at meron ding mga tao na nagtatrabaho sa kanila. Mahalagang malaman mo ito ngayon para mabilis kang makapag-transition from active income to passive income. Ngayong may idea ka na about paano kumikita ang tao ng pera at pagkakaiba ng active income sa passive income, tanungin mo ang sarili mo ngayon, 3 to 5 years from now, gusto mo pa rin ba ang situation mo ngayon? At kung isa ka sa gusto rin magkaroon ng leverage business with a supportive community, mentors, and a system to create a passive income at magkakaroon ng time and financial freedom, balikan mo lang ang taong nag-send sa iyo ng video na to at ituturo niya sa iyo kung paano magkaroon ngayon ng leverage business to passive income and road to time and financial freedom.